Magandang gabi, o kung ano man ang oras na pinili mong magpahinga ngayon. Kung pagod ang isip mo, kung mabigat ang puso mo, o kung gusto mo lang ng katahimikan bago matulog, nandito ka sa tamang lugar. Sa gabing ito, hayaan mong dahan-dahang huminto ang mundo. Walang kailangang gawin, walang kailangang isipin. Makinig ka lang at magpahinga. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi para magmadali, kundi para samahan ka hanggang sa antok. At kung ang mga kwentong tulad nito ay nakakatulong sa iyong pahinga, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito. Isang munting suporta para masipag pa akong gumawa ng mas marami pang kwentong pampatulog para sa iyo. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata. At simulan na natin ang kwento. Ito ang buwan na natutong makinig. Noong unang panahon, noong ang gabi ay mas tahimik kaysa sa mga salitang hindi pa nasasabi, ang buwan ay hindi marunong makinig. Oo, siya'y maliwanag. Oo, siya'y maganda. Ngunit tuwing may humihiling sa kanya mula sa lupa, palagi siyang abala sa sarili niyang liwanag. Sa tuwing sisikat siya sa langit, iisa lang ang alam niyang gawin, magningning. Hindi niya naririnig ang mga bulong ng mga bata bago matulog. Hindi niya pinapansin ang mga buntong hininga ng matatandang pagod na sa mundo. Hindi niya nararamdaman ang mga lihim na itinatago ng mga pusong gising pa kahit gabi na. Para sa buwan, sapat na ang makita siya. Para sa buwan, sapat na ang masilayan ng kanyang anyo. Hanggang isang gabi, may nagbago. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng dagat, may nakatirang bata na ang pangalan ay Luna. Tuwing gabi, umuupo siya sa may bintana ng kanilang munting bahay. Yakap ang lumang kumot, nakatanaw sa langit. Kitang-kita niya ang buwan, bilog at maliwanag, parang bantay ng gabi. Ngunit hindi tulad ng ibang bata, si Luna ay hindi humihiling. Hindi siya nagsasabi ng, "Buwan, bigyan mo ako ng laruan." O, "Buwan, sana maging masaya ako." Tahimik lang siya. At sa katahimikang iyon, may mabigat na pakiramdam na nakabitin sa hangin. Hindi alam ng buwan kung bakit, pero tuwing natatanaw niya ang batang iyon, tila mas mabigat ang kanyang liwanag. Isang gabi, napansin ng buwan na si Luna ay umiiyak. Hindi malakas, hindi rin hagulgol. Tahimik lang, ang uri ng iyak na hindi humihingi ng pansin pero puno ng damdamin. Sa unang pagkakataon, huminto ang buwan sa pagningning. Hindi siya tuluyang nawala, bahagya lang siyang lumamlam. At doon niya narinig, isang bulong, halos kasabay ng hangin. Ayoko nang humiling. Kasi parang hindi rin naman nadidinig. Napakislot ang buwan, hindi nadidinig? Ako? Sa unang pagkakataon sa mahabang buhay ng buwan, may sumakit hindi sa katawan, kundi sa liwanag. Dahan-dahang ibinaba ng buwan ang kanyang liwanag, hindi pababa sa lupa kundi papasok sa kanyang sarili. At doon niya napansin ang isang bagay na matagal niyang hindi ginawa, makinig. Narinig niya ang alon na pagod sa paulit-ulit na pagbangga sa pampang. Narinig niya ang mga dahong nagkukwento sa isa't isa. Narinig niya ang mga pusang naglalakad sa bubong, tahimik at maingat. At higit sa lahat, narinig niya ang mga taong gising pa, mga taong hindi humihiling, kundi umaasa lang na may makarinig. Ang kwento ni Luna mula sa bintana, muling nagsalita si Luna, hindi para sa buwan, kundi para sa gabi. Simula nang mawala si nanay, parang ang tahimik ng mundo. Kahit nagsasalita ang mga tao, parang walang nakikinig. Napapikit ang buwan. Kung kaya lang niyang yakapin ang batang iyon, ginawa na niya. Ngunit ang tanging kaya niya ay makinig. At sa gabing iyon, sapat na iyon. Hindi siya nagsalita, hindi siya nangako. Nakinig lang siya. At sa unang pagkakataon, tumigil ang pag-iyak ni Luna. Hindi dahil gumaan ang sakit, kundi dahil may nakinig. Ang gabi ng mga lihim. Mula noon, gabi-gabi, hindi na agad nagmamadaling magningning ang buwan. Pinapahaba niya ang sandaling tahimik ang langit. At sa katahimikang iyon, nagsimulang dumaloy ang mga lihim. May matandang lalaki na nagsabing, "Pagod na akong maging matatag." May batang babae na bumulong,
Natatakot akong mag-isa. May ina na huminga ng malalim. Sana bukas, kayanin ko ulit. Hindi sumasagot ang buwan. Hindi nagbibigay ng solusyon. Nakikinig lang. At unti-unti, napansin ng mundo, mas mahimbing ang tulog ng gabi. Ang aral ng liwanag na pagtanto ng buwan ang isang bagay na hindi itinuro ng mga bituin. Hindi pala sapat ang maging maliwanag. Mahalaga ring maging tahimik. Hindi lahat ng sugat ay gustong gamutin. Ang iba, gusto lang marinig. At sa bawat gabing nakikinig ang buwan, mas nagiging banayad ang kanyang liwanag. Hindi nakakasilaw, kundi nakakaaliw. Ang huling gabi ni Luna bilang bata lumipas ang mga taon. Lumaki si Luna. Isang gabi, bago siya umalis sa baryo, muli siyang tumingala sa langit. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya tahimik sa sakit. Ngumiti siya at bumulong. Salamat sa pakikinig, kahit hindi ka nagsalita. At sa gabing iyon, ang buwan ay nagningning ng kakaiba. Hindi mas maliwanag, kundi mas mainit sa pakiramdam. Para sa mga gising pa. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, kung ang mata mo ay pagod, kung ang puso mo ay may dinadalang hindi masabi, alam mo na, may isang buwan sa langit na hindi lang nagliliwanag. Nakikinig siya. At sa gabing ito, hindi mo kailangang humiling. Pwede kang pumikit, huminga ng malalim, at ipahinga ang mga salitang matagal mo nang dala. Dahil minsan, ang tunay na himala ng gabi ay hindi ang sagot, kundi ang pakikinig. At doon, dahan-dahang natulog ang mundo. At habang dahan-dahang tinatapos ng gabi ang kanyang yakap, hayaan mo munang manatili ang katahimikan. Kung ang kwentong ito ay nakapagpahinga ng iyong isip, kung kahit sandali ay gumaan ang iyong pakiramdam, inaanyayahan kitang bumalik muli. Dahil sa bawat gabi, may bagong kwentong naghihintay. Mga kwentong hindi nagmamadali, mga kwentong handang makinig, at mga kwentong sasamahan ka hanggang sa antok. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating kwentong pampatulog. Ang simpleng pag-subscribe mo ay malaking tulong para mas marami pa akong maihandang kwento para sa iyo. Ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata. Huminga ng dahan-dahan at ipahinga ang lahat. Magandang gabi at magkita tayo muli dito sa iyong pahingahan ng mga kwento.